Sinabi ko na, posible pa rin siyang bumalik. Ano ba kasi tulong ang kailangan mo? Siya ang pumatay sa akin. Pinatay niya ako. Tagahatid ng bangkay. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Maraming dahilan kung bakit nananatili sa lupa ang isang kaluluwa. Pwedeng may kailangan pa silang gawin, o di naman kaya ay hindi nila maiwan ang naging buhay sa mundo. Subalit meron din namang mga kaluluwang hindi makatawid dahil sa madidilim na puwersang gumagapos sa kanila. At dahil sa pagkakagapos sa mundo, napipilitan silang magparamdam o magpakita sa ating mga buhay. Yan mismo ang dinanas ng ating letter sender na si Jack nang may kumapit sa kanyang isang di matahimik na kaluluwa. Isang simpleng tagahatid lang ng patay, ngunit may ibang kahahantungan para sa kanya ang karanasang ito. Kaya naman ihanda na ninyo ang inyong mga sarili at pakinggan ang episode natin ngayong araw dito sa Kwentong Takip Silim. Hello, Kwentong Takip Silim. Tawagin niyo na lang po akong Jack, 56 years old ng Cavite. Matagal na kaming nakikinig sa inyo ng pamilya ko. Ako, ang asawa kong si Glenda at pati ang mga anak ko. Naubos na nga po namin halos lahat ng uploads nyo dito sa Kwentong Takip Silim at sa Sitio Bangungot. Tapos, ngayon merong bago ng channel na Sitio Pangil. Sa ngayon po ay isa akong taxi driver. Pero itong ikikwento ko ay nangyari noong nagtatrabaho pa ako bilang driver ng karo ng patay. Taong 2016 po iyon. Bali tagahatid ako ng patay mula sa punerarya hanggang sa burol at pati na mula sa burol hanggang libingan. At kahit sa panaginip, ay hindi ko naisip na magkakaroon pala ng ibang kahulugan ang hatid na ginagawa ko. Minsan kasi naranasan kong maghatid ng kaluluwa ng isang patay, patawid sa kabilang buhay. Nagsimula po ang lahat nang may kakaibang naging kliyente ang puneraryang pinapasukan ko. Pamilya ng isang binatang siguro nasa mga 15 anyos pa lamang. Ang kakaiba po rito, nagpakamatay po ang nasabing binata. Tumalon sa 7th floor ng isang gusali dito lang din po sa may Cavite. At gaya po ng nakasanayan, kami ang naatasan ng punerarya na maghatid sa bangkay papunta kung saan ito ibuburol. Kasama ko noon ang assistant ko na si Nico. Siya ang tumutulong sa akin na magbuhat ng kabaong at mga gamit sa burol
tapos kapalitan din sa pagmamaneho kung kailangan. Musta parang Jack? Yan na ba yung ihatid? Oy, Nico. Andiyan ka na pala. Oo, heto nga yun. Sige na. Ilagay na natin to sa karo at nang maihatid na sa kanyang burol. Kung di ako nagkakamali, di ba yan yung binatang tumalon sa building? Oo, siya nga yun. Kaya nga hindi natin pwede basta buksan yung kabaong eh. Wala raw kasi talaga sa ayos ang itsura nito, sabi ng investigador. Saan daw buburol? Sa bahay lang daw nila. Nasa akin naman yung address tsaka number ng nanay nito, kaya di na tayo mahihirapang maghanap. Ay, oo nga pala pare. Eto. Sa'yo na lang. Ano yan? Bracelet. Napulot ko doon sa may pinto. Sabi ni Manong Guard, hindi naman daw sa kanya. Kaya pinulot ko na lang. Ito yung uso sa mga kabataan ngayon eh. Yung Bob Marley bracelet. Naisip ko baka magustuhan ng anak mo. Ba, mukhang maganda ang pagkakagawa nito ah. Salamat dito ah. Ibubulsa ko na lang muna. O siya, tara na at nang hindi tayo matagalan sa daan. Binuhat na nga namin ni Nico yung kabaong na may lamang bangkay at nilagay na ito sa karo. Pagkatapos tinahak na agad namin yung daan papunta sa kanilang bahay kung saan siya ibuburol. Tahimik ang biyahe namin. Lalo't naidlip muna si Nico sa passenger's seat. Tuloy-tuloy lang akong nagmaneho. Swerte naman kasi wala ring traffic. Mga 15 minuto sa pagmamaneho nakaramdam ako ng pagkaihi. Sakto namang may talahiban sa kalsadang hindi gaanong dinadaanan ng mga tao at sasakyan. Kaya naisip ko munang huminto sandali. Hindi ko na kasi talaga kayang pigilin. Kako mabilis lang naman ako at wala rin naman sigurong makakapansing may karo ng patay sa daan. Sir Jupiter, hininto ko nga po ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Tapos dali-dali akong lumabas, pumunta sa nakitang talahiban, pumwesto at umihi. Nang matapos agad din naman akong naglakad pabalik sa karo, subalit nahintakutan ako nang may maaninag akong nakaupo sa may likod ng sasakyan, doon mismo sa kinaroroonan ng kabaong. Bagamat nakatalikod sa bintana, kaya hindi ko makilala. Sino yan? Multo ba yan? Anong ginagawa niyan sa loob? Sus Mariosep, di pa naman ako minumulto sa trabahong to ah. Hoy, parang Jack! Nakahinto tayo rito. Tsaka ano ba nangyayari sa'yo? Bakit nakatayo ka parang toad dyan sa talaiban? Dali na, hoy! Ha? Andyan na ako! Andyan na! Pre, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't di maiguhit yung mukha mo? Wala ka bang napapansing tao sa likod? Doon sa may kabaong. Wala naman. Paano naman magkakaroon ng tao ron? Ewan ko. Hindi ko alam. Basta nung pabalik na ako matapos umihi, nakita ko na lang may nakaupo ron sa likod. Seryoso ka, pre? Pinagloloko mo yata ako eh. Hindi ko naman eh. Mukha ba ako nagbibiro sa itsura kong to? Wala naman kasi talagang tao dyan sa likod. Oh, ayan oh. Yung kabaong lang yun nandyan. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na, multo talaga yung pre.
Posible. Hindi naman malawang pakitaan tayo ng multo sa linya ng trabaho natin, pero wala naman ako nakikita ngayong sinisilip ko. Isa pa, hindi pa naman ako nakakakita ng mga ganyan simula nung namasukan ako sa punerarya. Meron talaga yung kanina eh. Siguro, kaluluwa niyang patay na dala natin. Patay na kailangan na nating maihatid. Sige na pre, ako na magmamaneho. Baka madisgrasya pa tayo kung magmamaneho ka ng ganyan yung kalagayan mo eh. Nagpalit nga po kami ng pwesto ni Nico. May punto naman siya eh. Delikado kung magmamaneho ako ng ganoong may kilabot sa katawan at isip ko. Umiikot pa rin kasi sa utak ko kung sino kaya ang kaluluwang yun at ano ang kailangan niya sa akin. Nang makapagpalit na kami ng pwesto ni Nico, bumalik na kami sa biyahe. Yun nga lang ay simula pa lang pala yun ng mga kababalaghang masasaksihan ko. Mga 10 minuto kasi mula nang si Nico na ang nagmaneho, bigla na lang lumamig sa loob ng sasakyan. Akala ko noong una ako lang ang nakakaramdam ng kakaibang lamig. Kaya di muna ako umimik. Pero napalingon ako sa kasama ko nang magsalita ito. Pare, nararamdaman mo ba? Oo pre, nandito lang siya. Nandito kasama natin. Pare, Bakit? tignan mo yung rearview mirror. Ha? Anak lang! Sir Jupiter, halos manigas pati ang kaluluwa ko nang makita kong may sumisilip mula sa likod ng karo. Isang binata. Batay sa hugis ng ulo at ayos ng buhok. Subalit, burado ang mukha nito. May sinasabi ito ngunit hindi namin maintindihan. Iyak kasi ito ng iyak. Nalulunod ang kanyang boses. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung gugustuhin ko bang maintindihan ang sinasabi niya. O mas mabuting mawala na lang siya bigla. Si Nico naman ay pilit pinapanatiling diretso ang sasakyan sa daan, bagamat kapansin-pansing nanginginig na rin ito at pinagpapawisan. Ano bang kailangan sa atin ng batang yan? Sa tagal natin sa trabahong to, di pa naman tayo minumulto ah. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam pare. Madidisgrasya tayo nito dahil sa batang yan eh. Ihinto mo muna ang sasakyan. Kanina ko pa sinusubukan pero ayaw ko magat ng preno eh. Wala akong magawa kundi subukang imaneobra to sa kalsada. Tulungan niyo ako. Sa lolo. Tulong! Tulong? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tuloy-tuloy lang na minaneho ni Nico ang sasakyan, kahit nilulukob na kami ng kilabot. Nakakikilabot kasi talaga ang umaalingaw-ngaw niyang palahaw na nanunuot sa tenga ko. Naisip kong tanungin ang multo ng binata kung anong klaseng tulong ang gusto niya. Ngunit natatakot din akong baka dumikit siya sa akin kapag pinansin ko. Yun kasi ang sabi-sabi sa mga kwentong bayan. Kaya naman pinikit ko na lang ang mga mata ko habang nananalangin sa loob ng sasakyan.
Ilang minuto pa nagtaka na lang ako nang mawala na ang nakakatakot na presensya sa loob ng sasakyan. Hindi ko na rin marinig ang iyak ng multo. Dumilat ako at nakitang nasa tapat na pala kami ng isang bahay. Si Nico naman ay walang imik na nakatingin lang ng diretso. Tapos naghahabol ng hininga. Saan na ba tayo, pre? Yung multo, asan na? Hindi ko alam, pare. Basta bigla na lang tayo minto rito eh. Tapos ayun, naulang bigla yung kasama natin. Ha? Pero, teka, parang dito yata yung... Pre, ibaba mo yung bintana. May lumalapit sa bandang pinto mo. Ay, teka. Magandang araw sa inyo mga iho. Mawalang galang na pero ayan na bang anak ko? Ha? Ay, kayo ho ba si Aling Berta? Oo, ako nga. Nagtataka lang ako. Bakit hindi nyo kami tinawagan para salubungin kayo sa may labasan ng subdivision? Medyo mahirap pa naman tuntunin itong bahay namin. Mabuting at nahanap nyo agad. Ha? Ano ho kasi, nanay? Tsambahan lang po talaga, Nay. Iniisip ko lang na tsaka na lang kayo tawagan kung mahirapan talaga kami. Baka kasi busy kayo sa pag-aasikaso rito. Ganun ba? Sige. Hintayin lang at tatawagin ko mga kasama ko sa loob para tumulong sa pagbubuhat, ha? Sige po, Nay. Paano ba nangyari to? Ba't nakarating tayo sa mismong bahay na paghahatiran natin sa kanya? Hindi ako sigurado, parang Jack. Ang masasabi ko lang, kung tinulungan tayo ng multo, yun lang yung pwedeng paliwanag eh. Siguro nga ganun. Sige na, babaan na natin yung mga gamit sa burol para maipasok na natin yung kabaong. Minasahe ko lang sandali ang magkabilang sentido tapos bumaba na kami ni Nico ng sasakyan. Sinimula ng trabaho. Binaba ang mga gamit sa burol at inayos ito sa paglalagyan ng kabaong. Tapos sunod na rin naming ipinasok sa bahay ang mismong ataul. Nakakainis nga lang kasi hindi talaga ako mapalagay noong mga oras na yon. Natatakot akong baka magpakita sa amin yung multo sa mismong bahay niya. O baka magalit ang mga kamag-anak kapag nasabi namin ang tungkol sa kanya. Sinilip ng kanyang nanay ang binata sa kabaong, Sir Jupiter. Yan ay kahit binalaan na namin siyang hindi talaga maayos ang itsura ng kanyang anak na si Russell. Mula sa hikbi, hindi napigil ng ginang na humagulhol. Bunsong anak kasi niya si Russell, tapos hindi rin maganda ang naging ugnayan nilang mag-ina sa mga huling araw nito. Matapos sumilip ay agad na ring ipinasara ni Aling Berta ang kabaong. Pinagkapi niya kami ni Nico tapos nagpaalam na rin kami ng kasama ko. Ayaw na kasi namin talagang magtagal doon sa bahay nila. Yun nga lang, kabado pa rin kami sa biyahe. Baka kasi magparamdam na naman sa amin ang multo habang nasa kalsada. Tapos, malasin na kami. Pero sa kabutihang palad ay nakarating naman kami ng matiwasay sa punerarya. Mabuti na lang talaga at wala nakisakay sa atin pabalik. Halos matay na ako sa takot dun ah.
takot sa multo at takot na baka madisgrasya ba? Mismo, pre. Pero sa totoo lang, gumugulo pa rin sa isip ko kung ba't kaya nagpakita sa atin yung multo ni Russell. Wala naman tayong kasalanan sa kanya eh. Ewan. Baka gusto lang siguraduhin maihatid natin siya ng maayos sa kanilang bahay. Baka nga. Ay. O siya pre. Uwi na ako. Sige pa rin, Jack. Alis na rin ako mamaya. Sana lang talaga huwag tayong sundan ng multo sa mga bahay natin. Sira ulo. Sakay ng motorsiklo ko, umalis na nga po ako noon pauwi, Sir Jupiter. Hindi ko nga lang gaanong bililisan ng takbo kasi bumabagabag pa rin sa isip ko ang nangyari kanina. Yun nga lang, sadyang nakakaaning pala talaga ang kilabot. Lingon ako ng lingon sa likod at sa side mirror. Natatakot na baka naririyan at sinusundan ako ng kaluluwa ni Russell. Umabot pa nga sa puntong nararamdaman ko nang may sumusunod ng tingin sa akin at sumasakit na rin ang ulo ko. Ngunit wala namang kahit sinong kahina-hinala sa kalsada. Nalilito na nga rin ako kung babagalan ko ba ang takbo para iwas disgrasya o magpapaharurot na lang para makauwi na agad. Pagkarating ng bahay, nadatnan kong nagluluto ang asawa kong si Susan. Ang mga anak naman naming mga college student ay gumagawa ng takdang aralin sa kanilang mga kwarto. Dahil nga masakit ang ulo, dumiretso na ako sa kwarto ko at nagbihis. Nilagay ko lang ang hinubad kong pantalon sa sabitang nasa likod ng pinto. Humiga ako tapos pinikit ang mga mata. Ilang minuto pa lang akong naiidlip ay napabalikwas ako ng may tumilapong damit sa mukha ko. Inalis ko ang tumabon sa mukha ko at naiinis kong tinignan. Huh? Ang pantalong ko? Anong napunta to rito? Wala namang ibang tao rito sa kwarto ha. Di ko rin narinig na bubukas sara ang pinto. Hindi maganda to. Nasundan ba ako? Diyos ko. Mabilis akong bumangon kahit kumikirot talaga ang ulo ko, Sir Jupiter. Natatakot akong baka bigla na namang magpakita yung kaluluwa habang mag-isa ako. Ang totoo nga po niyan, hindi muna ako bumalik agad sa kwarto pagkatapos kumain. Hinintay kong matapos maghugas ng pinggan si Susan, tapos sumabay na ako sa kanyang pumanhik. Nagtaka si Mrs. kung bakit kakaiba ang kilos ko at mukha akong balisa. Kako di lang talaga maganda ang pakiramdam ko, kaya naman agad niya akong pinainom ng gamot. Tapos pinahiga ako at minasahe hanggang sa makatulog ako. Sir Jupiter, di ko sigurado kung gaano katagal na akong natutulog noon. Basta bigla na lang akong nagising dahil sa naramdamang malamig. Pagdilat ko, medyo madilim ang kwarto. Patay ang ilaw at liwanag lang ng buwan ang pumapasok sa bintana. Subalit ramdam na ramdam kong napakalamig ng buong kwarto. Nakatalukbong nga po si Susan sa tabi ko eh. Nakapako ring nakapatong na naman sa bandang tiyan ko ang pantalon ko. May naramdaman din akong hugis pulsera sa dibdib ko. Bigla akong kinilabutan nang maalala ang katakatakang pagtabon ng pantalon ko bago maghapunan. Lalo pang nagpagabog sa dibdib ko ang bracelet na nasa ibabaw ng dibdib ko.
Kaya naman kinapa ko ang ibabaw ng side table namin hanggang sa mahagilap ko ang desk lamp. Agad kong sinindihan ang ilaw sa mesa at nahintakutan ng tumambad sa akin ang mismong multo ni Russell, nakatayo sa tabi ng kama. Anong ginagawa mo rito? Ano ba kasi kailangan mo sa akin? Tulungan niyo ako! Saklolo! Tulong! Lumayan mo na ako! Pakiusap! Lumayas ka na! Saklolo! Saklolo! Lumayas ka ng multo ka! Susan! Susan! Gumising ka! Susan! Susan! Panaginip? Bangungot? Binabangungot ako? Pero kung panaginip lang yun, ba't andito na ulit yung pantalon ko? Tsaka, ba't nakalabas na tong bracelet mula sa bulsa? Sir Jupiter, tinitigan ko ang Bob Marley design bracelet na usong-uso sa mga kabataan noong panahong yun. Wala naman akong napansing kakaiba. Pangkaraniwang pulseras lang na kulay dilaw, pula at berde. Gayunpaman naisip kong siguro si Russell ang may-ari ng bracelet. Kaya rin siguro sinusundan niya ako kasi nasa akin yun. Napailing na lang ako. Naisip kong buti na lang pala at nakaligtaan kong ibigay yon sa isa sa mga anak ko. Yaman din lang at nilipad na rin ang antok ko. Tuluyan na akong bumangon, dala ang bracelet. Kumuha ng lighter tsaka lumabas ng kwarto. Lumakad ng konti at sinindihan ang pulseras sa isang bakanteng lote. Doon ko na rin yun iniwan nang bumalik ako ng bahay at natulog. Kaya naman, kinabukasan laking hilakbot ko nang sumakay ulit kami ni Nico sa karo nang may ihahatid na naman kaming patay. Oh, ba't nandito sa dashboard yung Bob Marley bracelet? Di ba naiuwi mo to, pre? Ha? Paano napunta yan dyan? Teka nga, parang di ko gusto yung pamumutla mo. Paring Nico, naibulsa ko nga yan kahapon. Tapos ayun, sinundan ako ng multo sa bahay. Mukhang sa kanya yata yan eh. Seryoso? Oo nga. Tapos, dinispatcha ko pa yan. Sinunog at iniwan ko sa bakanting lote. Ewan, paano nakarating dito yan ngayon? Pare, punta na kaya tayo sa espiritista. Baka kasi saan pa umantong tong pagpaparamdam sa atin eh. Espiritista? Oo, may kakilala ako. Ano? Punta natin mamaya bago umuwi. Di ka kasi talaga titigilan yung multo na yun eh. Kita mo, sinusundan ka talaga. Sige, para matapos na to. Sir Jupiter, wala ako sa sarili buong araw. Idagdag pang naririyan lang at nakikisakay sa amin ang kaluluwa ni Russell. Hindi naman niya kami ginagalaw o dinidistorbo, pero ramdam na ramdam kasi talaga namin ni Nico ang malamig niyang presensya. Mabagal na gumulong ang mga oras. Tiniis lang talaga namin ni Nico ang kilabot sa pasahero namin.
hanggang sa nakabalik na nga kami sa punerarya matapos ang huling hatid namin noong araw ding yun. At gaya sa napagkasunduan, dumiretso kami sa espiritistang kakilala ni paring Nico. Pagkarating, naabutan namin ang isang babaeng siguro nasa mga 30 anyos at napakahaba ng buhok. Pinakilala siya sa akin ni Nico. Malayong kamag-anak niya raw ito at nagngangalang si Gina. Agad naman kaming pinaupo ni Gina sa kanyang sala. Kinausap niya kami. Ako tungkol sa multo. At kinuha rin niya ang pulseras. Mukhang hindi lang simpleng tulong ang kailangan ni Russell sa inyo, mga kuya. Anong klaseng tulong ba kasi yan, Gina? Wala naman kasi siyang bukang bibig sa amin kundi tulong at saklolo. Nakakatakot naman kasing kausapin siya ng direkta. Baka mamaya dumikit pang lalo sa amin. Tama, Kuya Nico. Posible nga pong ganun ang mangyari. Kaya mabuti na rin nagpunta kayo sa akin. Pero, Gina, pwede bang palayasin mo na lang yung multong yan? Pasensya na po kayo, Kuya Jack. Pero mas mabuting kausapin muna natin si Russell para malaman natin kung anong tulong eksakto ang kailangan. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Natatakot na kasi talaga ako eh. Nag-aalala na rin akong baka saktan na niya pati pamilya ko. Sinundan nga ako sa bahay, di ba? Ibig sabihin, bantayang halimaw na yan. Oy. Teka, kalma lang, paring Jack. Kung tutuusin, pwede naman po eh. Pwede naman nating subukang paalisin na lang si Russell. Yun nga lang, di natin masisiguradong hindi na siya babalik. Bahala na. Ang mahalaga, tigilan na ako ng kaluluwang yan. Kung yan po ang gusto niyo. Agad pong nagsimulang maghanda si Gina para sa pagpapalaya sa kaluluwa ni Russell, Sir Jupiter. Kumuha siya ng mga kandila, asin at yung mga sinasabi niyang protective amulet. Sinindihan niya ang mga kandila tapos naupo kaming tatlo ng pabilog sa sala. Exaudime Deus, custodinos a malo. Exaudime Deus, custodinos a malo. Ang lamig. Nakakilabot. Kumakagat sa buto yung lamig. Kanina pa siya nandito kasama natin. Ang totoo, kasama niyo siyang dumating. Paano ba kasi natin mapapalayas yan? Manahimik muna kayo, mga kuya. Tulungan niyo ako. Saklolo. Tulong. Yan ba ang itsura niya? Punyeta. Ganyan ba kalala nangyari sa kanya? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Sir Jupiter, kitang-kita ko sa likod ni Gina na nagwawala ang kaluluwa ni Russell. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sandaling yun. Malinaw po kasi ang itsura niya at hindi simpleng blanko lang ang mukha. Malinaw na naming nakita ni paring Nico ang basag na mukha ng binata gawa ng pagkakahulog nito sa gusali. Bali-bali ang mga buto-buto sa buong katawan at naliligo sa dugo. Muli kaming sinabihan ni Gina na manahimik at pumikit.
Sumunod kami ni Nico. Hindi na ako nagreklamo at pumikit na lang ng madiin. Bagamat dinig na dinig ko pa rin ang boses ng espiritista at ng kaluluwa. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Exaudime Deus, custodi nos a malo. Exaudime Deus, custodi nos a malo. In Dei nomine habeat! Ayos na. Wala na siya. Tapos na ba? Mukhang tapos na yata, parin Jack. Oo nga. Hindi ko na siya maramdaman. Hindi pa to tapos. Sinabi ko na, posible pa rin siyang bumalik. Ano bang ibig mo sabihin? Hindi natin siya nabigyan ng tunay na katahimikan. Babalik pa rin siya, Kuya Jack. Babalik siya. At hindi lang siya, kundi... Opo, totoong di ko na nga maramdaman ang multo nang lumabas kami sa bahay ni Gina, Sir Jupiter. Iniwan din kasi namin ang pulseras sa pangangalaga ni Gina. Siya na raw ang magtatago. Subalit hindi pa rin mawala sa isip ko ang pangamba lalo sa binigay na babala ng espiritista. Iniisip ko kung tama ba ang pagmamatigas kong huwag kausapin si Russell. Tama bang basta ko na lang siyang pinaalis? Tahimik pong gumulong ang sumunod na mga araw. Tahimik pati ang mga biyahe namin ni Nico kapag naghahatid ng mga patay sa kanilang pagbuburulan o paglilibingan. Tahimik kasi hindi na talaga namin maramdaman ang multo ng binata. Subalit wala mang nararamdamang multo, parang may umahon namang kilabot mula sa kalooban ko nang ililibing na si Russell. At opo, kami pa rin ang nakatokang maghahatid sa kanya mula sa burol hanggang sa sementeryo. Maraming salamat talaga sa paghahatid, mga iho. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Ay nako, wala ho yun, Nanay Berta. Kayo rin po, mag-iingat po kayo ha. Sige po, Nay. Alis na ho kami. Sige, salamat ulit. Buti na lang talaga naging maayos naman yung paghatid natin kay Russell, no, pre? Yun na nga eh. Pero, alam mo pre, sa totoo lang, bumabagabag pa rin sa utak ko yung babala ni Gina. Maayos ka nga dyan. Mamaneho ka ngayon, baka mamaya niya, sumpungin ka na naman. Paring Nico. Oh, may problema ba? Tingnan mo yung gilid ng dashboard. Yang nasa may dulo, banda sa harap mo. Ha? Ano meron? Anong nandito na naman yung punyetang bracelet na yan? Malay ko, ikaw nga dapat kong tanungin eh. Iniwan naman natin yan kay Gina. Ikaw naman ang malapit dun. Hindi maganda to. Idiretso mo na kay ni Gina, pare. Bilis! Sus Mariusip, ayan na naman. Tulungan niyo ako. Ano ba kasi tulong ang kailangan mo? Ano? Tulong
Tulong! 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 Sir Jupiter, nilunod na naman kami ng kilabot nang muling magpakita sa amin ang multo ng binata. Sa muli, hindi na namin mapahinto ang sasakyan. Tuloy-tuloy lang ito sa pagtakbo. Sinusubukan naming buksan ang mga pinto pero hindi rin namin magawa. Pumikit na lang ako noon habang hawak ang manibela at nanalangin ng mataimtim. Hanggang sa huminto na ulit ang sasakyan. Pagdilat ko, nakita kong naroroon na pala kami sa lugar ni Gina. Pinagtitinginan pa nga kami ng mga tao, siguro nagtataka kung bakit may karo ng patay na dumating sa tapat ng bahay ng espiritista. Parang Jack, tara na sa loob. Ano ba kasi gusto ng multong to sa atin? Ako pa talagang tatanungin mo niyan. Alam mo namang hindi ko rin alam, di ba? Balik sa karo. Bilis! Kailangan nating puntahan ang puntod ni Russell. Ha? Pero bakit? Sa sasakyan ko na po ipapaliwanag. Bilisan niyo na po! Dali-dali kaming bumalik ng karo, Sir Jupiter. Wala ang multo sa loob, pero ramdam namin ang napakabigat na presensya. Agad ding minaneho ni Nico ang sasakyan pabalik sa sementeryo. Habang nasa biyahe, sinabi naman ni Gina na kailangan na talaga naming makausap si Russell. Alam na raw kasi ng espiritista na nagpaparamdam na naman ang multo sa amin dahil biglang nawala ang bracelet sa kanyang pinaglalagyan. At walang ibang paraan upang mapatahimik ang kaluluwa kundi ang malaman kung anong gusto nito. Kaya kailangan namin itong makausap sa ayaw at hindi. Nang makarating sa sementeryo, diniretso namin ang puntod ng binata. Pasado 6:00 na noon. Wala na sina Aling Berta at ang mga nakipaglibing. Wala ring ibang tao sa paligid. Pinuntahan namin ang nitso. Saka agad nagtirik ng mga kandila si Gina. Mga kandilang nakadagdag lang sa kilabot na nararamdaman ko. Kuya Jack, sa'yo siya kumapit. Kaya kayo ang dapat kumausap sa kanya. Ha? Pero hindi ko alam kung paano. Basta, kausapin niyo lang siya na parang normal na tao. Bibigyan ko lang kayo ng hudyat. Sige. Exaudime Deus, custodinos amalo. Exaudime Deus, custodinos amalo. Exaudime Deus, custodinos amalo. Russell, tinatawagan kita. Gusto ka naming makausap. Russell, kausapin mo kami. Russell, sabihin mo sa amin ang kailangan mo. Exaudime Deus, custodinos amalo. Sige na po, kuya. Sige na, pre. Russell, ikaw na ba yan? Ako to. Sorry kung pinalayas ka na lang namin ng basta nung nakaraan. Pero heto na. Makikinig na kami sa'yo. Pangako, makikinig na kami. Ano bang tulong ang kailangan mo? Russell. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako makawala sa kanya. Ayoko na sa kanya. Natatakot ako sa kanya. Siya ang pumatay sa akin.
Pinatay niya ako! Pinatay niya ako! Ha? Pumatay sa'yo? Hindi ba? Siya pumatay sa akin! Siya pumatay sa akin! Teka lang kuya, may nanghihimasok. Nangimasok? Sino? Sino ka? Anong ginawa mo sa bata? Sumagot ka! Demonyo! Sino ka? Hindi niyo makukuha sa akin si Russell. Akin si Russell. Akin ang kaluluwa ng batang ito. Saudi Medeus Custodino Samana! Ah! Gina, anong nangyayari sa iyo? Gina, okay ka lang? Umatras muna tayo. Malakas ang tampalasang to. Akala ko nung una, simpleng demonyo lang to pero mukhang nagkakamali ako. Kailangan natin ng tulong. Taranta naming inakay si Gina pabalik ng sasakyan, Sir Jupiter. Kinilabutan ako kasi dumudugo na talaga ang ilong ng espiritista noon. Hindi rin mapigil ang kanyang biglang pag-ubo. Agad kaming bumiyahe palabas ng sementeryo kung saan ay umayos din naman ang pakiramdam ng babae. Habang nasa sasakyan, nagkasundo kaming puntahan ang nanay Berta ni Russell. Hindi namin sigurado kung paano siya kakausapin. Pero sabi ni Gina, kailangan daw kasi naming malaman ang mga bagay-bagay na pumapalibot sa pagkamatay ng bata. At sigurado raw siyang may alam ang nanay nito sa nangyari. Kaya naman kinabukasan ng hapon agad nga kaming nagtungo sa bahay ng pamilyang yun, Sir Jupiter. Saktong naabutan naming mag-isa si Aling Berta. Ipagtitimpla ko ba kayo ng kape o kahit juice man lang? Ay nako, wag na ho, Nanay Berta. Sigurado ba kayo? Nananghalian na ba kayo? Opo, Nay. Tapos na ho. Nandito lang po kami kasi may kailangan lang talaga kaming itanong sa inyo. Tungkol saan ba kasi yan? Nay, pasensya na po. Pero tungkol po ito sa anak niyo. Ganun ba? Hulaan ko. Nagpaparamdam ba siya sa inyo? Sa amin po ni Nico, Nay. Ang totoo po niyan, una po siyang nagparamdam nung hinatid namin siya dito para iburol. Ganun ba? Kung ganun, mukhang may alam po talaga kayo sa pagpaparamdam ng anak niyo, Nay. Wala pa akong nabalitaang pinagpakitaan ni Russell pero hindi na ako nagulat ngayong nalaman kong meron nga. Bakit naman po? Si Russell? Hindi siya nagpakamatay. Hindi siya kusang tumalon sa gusali. May nambuyo sa kanya. May demonyong nag-udyok sa kanyang gawin yun. Pwede niyo hubang ikwentong nalalaman ninyo? Masakit bang sabihin pero malayo ang loob ni Russell sa akin. OFW kasi ako. Wala ako sa tabi niya ng magbinata, kaya ayun. Napasama siya sa mga batang hindi magandang impluwensya. Maraming bisyo. Sangkot sa iba't ibang mga kalokohan. Doon po ba niya nakuha ang sumapi sa kanya? Oo. Umuwi na lang siyang lumala ang pagiging magagalitin. Ayun at nagwawala rito sa bahay tapos nag-iiba na rin pati boses. Sinasabi niya sa akin. Sa kanya na raw ang kaluluwa ng anak ko. Kukunin niya raw si Russell.
Mamamatay daw si Russell. Ang kaso, walang naniwala sa akin eh. Sinasabi lang nilang napapaliw lang ang anak ko kasi nga adik. Epekto lang daw ng droga o alkohol ang lahat eh. Ramdam na ramdam ko namang may kakaiba talaga sa kanya. Kitang-kita kong hindi si Russell ang nakakausap namin minsan. Nay, pasensya na po. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan po naming mailagay sa tahimik si Russell. Paano? Alam ko na po. Naiintindihan ko na. May tampo si Russell sa inyo at may sama ng loob naman kayo sa kanya. Yan ang ginamit ng demonyo para igapos si Russell. Kaya naman, kailangan po ninyong magkausap na mag-ina. Magtatakip silim noong araw na yon. Nagpunta na nga kami ulit sa libingan ni Russell. Kasama namin si Nanay Berta at ang panganay niyang anak na kuya ni Russell. May kasama na rin kaming pare bilang dagdag proteksyon sa amin. Sa totoo lang po, kabadong-kabado na ako noon kasi di mawala sa isip kong may kakaharapin kaming demonyo. Isang demonyo ang may hawak kay Russell. Nagsindi ng kandila si Gina. Umihip ang malamig na hangin. Nagmungkahi ang kasama naming pari na simulan namin sa pagrorosaryo ang mga bagay-bagay. Sinangayunan naman ito ng espiritista kaya agad kaming nagdasal. Nahirapan nga lang akong ituon ng pansin sa pagdarasal. Napakalamig kasi ng umiihip na hangin at dinig ko ang iyak ng multo mula sa paligid. Magsimula na po tayo. Sige, Iha. Gabayan nawa tayo ng may kapal. Itutuon ko ang pansin sa paglikha ng tulay para makapag-usap si Nanay Berta at si Russell. Kayo naman po, Father. Tulungan ninyo kaming ilayo ang demonyo sa atin. Makakaasa ka. Exaudime Deus custodinos amalo. Panginoon, dinggin niyo ang aming dasal. Protektahan niyo kami. Tulungan niyo ako. Ayoko na sa kanya. Ilayo niyo ako sa kanya. Sa Klolo. Anak, ikaw ba yan, Russell? Anak, ako ito si nanay mo. Makinig ka sa akin, anak. Nanay. Russell, anak, patawarin mo ako. Patawarin mo na si nanay kung matagal akong nawala. Makinig ka kay nanay, Russell. Ayan na siya. Kumikilos na ang dyablo. Panginoon, protektahan niyo kami. Exaudime Deus custodinos amalo. Exaudime Deus custodinos amalo. Magpatuloy lang po kayo, Nanay Berta. Anak, makinig ka kay nanay, ha? Mahal na mahal kita, Russell. Mahal na mahal ka ni nanay. Nanay, sorry nanay. Sorry nanay, mahal kita nanay. I love you nanay. Nanay, tulungan niyo ako nanay sa Klolo. Hindi niyo makukuha sa akin ang kaluluwa ng batang ito.
Sa akin na ang kaluluwang ito. Sa akin! Ano bang nangyayari? Masyado nang malakas ang hangin na to. Nagwawala na yata ang demonyo. Hindi ka magtatagumpay, demonyo ka! Hindi! Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu, inuutosan kita. Bumalik ka sa pinanggalingan mo at pakawalan mo na ang kaluluwa ng batang ito! Hindi. 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 Sir Jupiter, pakiramdam ko ay bibigay na ang ulirat ko habang nasasaksihan ko ang lahat. Pangkaraniwang tsuper lang naman kasi ako eh. Kailanman ay hindi pa ako nakaranas ng kung anumang kamalignuhan. Tapos biglang ganito katinding kademonyuhan ang makikita ko. Si Gina naman ay muli na namang dinugo ang ilong, samantalang ang pari ay bahagyaring nanghina. Kami ni Nico, Ginang Berta at ang kuya ni Russell ang umalalay sa kanila. Pinaupo namin sila ng maayos tsaka binigyan ng baon naming tubig. Palingon-lingon pa rin ako. Natatakot na baka may makita na naman akong kababalaghan sa paligid. Nang makabawi ng lakas si Gina, agad na rin itong bumangon. Oh, kaya mo na ba? Manghihina ka pa eh. Hindi pa nakakatuloy si Russell. Ha? Hindi pa ba tapos? Nandito pa ba ang anak ko, Iha? Opo, nanay. Nandito pa si Russell. Pero huwag po kayo mag-alala. Kailangan na lang natin siyang tulungang makatawid sa kabilang buhay. Hindi naman na po siya nakagapos dito sa mundo. Napalayas na kasi natin yung demonyong umaangkin sa kanya. Ano pang gagawin natin? Kuya Jack, ilabas na ninyo ho yung bracelet ni Russell. Ha? Teka, sandali. Eto na. Hawakan niyo lang po, kuya. Bakit naman? Anong gagawin ko? Sa inyo dumikit si Russell, kaya kayo rin ang maghahatid sa kanya. May ganun? Bang klaseng tagahatid ng patay ka na ngayon, bre ah. Sige na, iho. At pagkatapos, dadasalan ko naman ang kaluluwa ni Russell. Sige po, Father. Pero, teka ho, pwede po ba akong magtanong, Father? Sige lang, Berta. Ano yon? Ang anak ko ho ba sa langit pupunta? Hindi ko yan masasagot, Berta. Ang masasabi ko lang, manalig ka sa Panginoong Diyos. Siya ang ating tagapagligtas at siya rin ang ating dakilang hukom. Siya lang ang nakakaalam. Sir Jupiter, muli kaming lumuhod sa harap ng nitso ni Russell. Nanalangin kami ng isang parang nobena. Ako rin ang naghimlay ng pulseras sa ibabaw ng nitso. Lumamig ng gusto ang paligid, subalit sa pagkakataong yun ay hindi nakilabot ang dulot nito. Pakiramdam ko simpleng nagpapasalamat at nagpapaalam lang sa amin ang bata. Nang matapos ang panalangin, nagulat na lang kami ni paring Nico nang biglang maglaho ang bracelet.
kumalma na rin ang pakiramdam namin sa paligid at sa mga sarili namin. Umaasa na lang kaming sana sa langit nga ang tungo ng kaluluwa ni Russell. Siguro, itanong ko na lang sa inyo, sa palagay nyo kaya, sumalangit ba ang kaluluwa ni Russell? Comment ninyo na lang po ang mga kuro-kuro ninyo. Simula po noon, tila ba nabuksan na rin ang third eye ko, Sir Jupiter? Madalas na kasi akong makakita ng multo sa punerarya at sementeryo. Ngunit kapag naaalala ko ang tungkol sa batang si Russell, sinusubukan ko na lang unawain ang mga di matahimik na kaluluwa. Iniisip kong baka meron lang talaga silang huling kahilingan bago tuluyang tumawid sa kabilang buhay. Hanggang dito na lamang po. Sana ay may natutunan tayo sa aking naging karanasan. Lubos na gumagalang, Jack ng Cavite.